Nagmamadali sa pagmamaneho ng sasakyan si Fred dahil isusugod niya ang kanyang asawa sa ospital. Ngayong araw na kasi ito manganganak. Halo-halong emosyon ang kanyang nararamdaman habang mabilis na nagmamaneho ng sasakyan na hiniram lamang niya sa kanyang amain. Bawat sigaw ng kanyang asawa ay mas lalo siyang natataranta. Binubusinahan na lamang niya ang lahat ng mga sasakyan upang bigyan sila ng daan. Mabuti na lamang rin at kasama naman nila ang nakatatandang kapatid ni Marife. Hanggang sa makarating na nga sila ng ospital. Sandali lamang nananatili ang kanyang asawa sa emergency room bago ito dalhin sa delivery room. Hindi nga nagtagal, ay masayang ibinalita ng doktor na nanganak na si Marife. Iyak ngiti ang kanyang naging reaksyon nang malaman iyon. Matapos dalhin sila Marife sa kwarto, ay sumunod na nga rin sila roon sa kanyang hipag at kaagad nga niyang binuhat ang anak nila. Noong una nga, ay natatakot at kinakabahan pa siya dahil iyon ang unang beses na bubuhat siya ng sanggol. "Hello anak, ako ang papa mo. Alam mo bang napakasaya namin ng mama mo? Kasi sa wakas ay nasilayan ka na namin. 9 na buwan ka na rin naming hinihintay." Nakangiting sambit ni Fred habang basa ng luha ang kanyang mga mata. Nang makauwi na nga ng bahay ang mag-ina niya, ay todo alaga talaga siya sa mga ito. Kahit pa nga pagod sa maghapong pamamasada ng taxi. "Magpahinga ka na, mahal. Kaya na namin ni ate ang pag-aalaga rito sa anak natin. Sige na, mauna ka nang matulog." Tumango at humalik naman siya sa noon nito at nauna na ngang natulog. Masama talaga ang pakiramdam niya, ngunit hindi niya ito sinasabi sa asawa niya. Dahil batid niyang hindi siya nito papayagang pumasada kinabukasan. Hanggang sa tuluyan na nga siyang nilagnat at hindi nakapasada ng 3 araw. Kaya kahit hindi pa siya gaanong magaling, ay pinilit niya ang kanyang sarili dahil wala na rin silang panggastos pa. "Uy pre, mukhang namumutla ka ata. Hindi ka pa ata magaling pero namasada ka na. Mas mahirap mabinat, no?" Kasi talagang ganun pare. Kapag tatay na tayo, ay kailangan nating isang tabi ang nararamdaman natin. Kasi kailangan nating kumita ng pera para sa pamilya. Sabay ubo niya. "Alam ko naman yun pre. Ang akin lang naman, mas mahirap na mabinat. Nakaka-proud ka. Alam mo ba si Mang Piyong? Naku, 8 ang anak nun. Pero ang kinikita pala sa pamamasada, sa kanya lang. Para sa pangbisyo niya lang. Kung minsan naman daw ay nag-aabot ito sa asawa niya ng pera. Pero mas malaki pa rin yung kanya. Pero ikaw na kahit iisa lamang ang anak, grabe ka na kung kumayod. Nakita pa kitang umi-extra sa construction ha. Ang lupit mo talaga pre." Napailing at napatawa na lamang siya sa mga sinabi nito sa kanya. Makalipas ang 10 taon, ay grade 5 na ang kanilang anak na si Kurt. At ganoon pa rin ang trabaho niya. Ang kanyang asawa naman ay nagtatrabaho sa isang factory. Nagtutulungan silang dalawa sa mga gastusin at mga bayarin. Kaya hindi na siya gaanong nahihirapan pa. "O mahal, hindi mo na naman naubos tong pagkain mo? Hindi ba masarap ang luto ko?" "Masarap naman, mahal. Kasi, parang ang bilis kong mabusog lately. Tapos para akong constipated." Tugon ni Marife. Ngunit meron pa siyang hindi sinasabi kay Fred dahil ayaw niyang mag-alala ito sa kanya. May dugo rin kasi ang kanyang dumi at minsan ay nahihirapan siyang umihi. Masakit rin ang kanyang balakang. Parang lagi siyang pagod at bumababa ang kanyang timbang. Pero sa kabila ng masakit na nararamdaman sa katawan, ay nagpatuloy pa rin siya sa pagtatrabaho. Hanggang sa hindi na nga niya kinaya ang sakit ng kanyang tiyan. Pakiramdam niya'y lamog na ang kanyang mga laman sa loob, kaya't nagpasya siyang magpa-check up. Alalang-alala si Fred sa kanya habang nasa ospital sila. Umiiyak na rin si Marife dahil matindi ang sakit na nararamdaman niya. "Mahal naman kasi, bakit hindi mo sinasabi na may nararamdaman ka na pala para nakapagpa-check up ka na kaagad?" "Pasensya na, mahal. Ayoko lang kasing mag-alala ka pa sa akin eh." Ang unang lumabas ay merong UTI si Marife at niresetahan nito ng antibiotic. Ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Pinayuhan na rin siya ng doktor na magpunta sa oncologist
upang masuri kung ano nga ba talaga ang sakit ni Marife. At doon nila nalaman na mayroon itong colon cancer at stage 3 na ito. Nanlumo si Fred nang malaman niya na may malubha na palang sakit ang asawa niya. Para silang sinakloban ng langit at lupa dahil sa masamang balita na iyon. Iyak nang iyak si Marife at ganoon rin siya. Hindi nila malaman ang kanilang gagawin. Lalo na't matinding gamutan ang kinakailangang gawin para sa kanya. Wala pa naman silang alam na pagkukuhanan ng pera. Dahil taxi driver lamang siya at taga-repack lang naman ng produkto ang kanyang asawa sa factory. Nakiusap ito sa kanya na wag na muna nilang sabihin sa kanilang anak ang patungkol sa sakit ni Marife. Oo mahal, hindi ko sasabihin kay Kurt. Basta't magpagaling ka ha. Lakasan mo ang loob mo. Nandito lang ako para sa'yo mahal. Matinding pagsubok man itong pinagdaraanan natin ngayon, alam kong malalagpasan na rin natin ito. Tiwala lang mahal. May Diyos tayo na dumirinig sa ating mga panalangin. Hindi niya tayo pababayaan. Alam ko yun, mahal. Sa kanya na lang talaga ako umaasa at nagtitiwala. Pero saan tayo kukuha ng napakalaking halaga para sa pagpapa-opera ko? Kailangan ko na raw maoperahan sa lalong madaling panahon. Saan tayo kukuha ng 100,000 pesos? At yung iba pang mga gastusin sa ospital? Yung mga gamot? Hindi ko alam pero magtatanong ako kung saan ako pwedeng mangutang. Kahit habang buhay ko pa yung hulug-hulugan. Ang importante ay gumaling ka sa sakit mo. Huwag mo nang isipin yun ha. Ako na ang bahala roon. Aniya, sabay halik sa noon nito. Para nga silang mga lantang gulay pag uwi ng bahay. Iniwan nga muna niya si Marife at naghanap kaagad siya ng mga utangan. May mga nautangan naman siyang ngunit hindi yun sapat para sa kinakailangan nilang halaga para sa pagpapa-opera ni Marife. Para na siyang mababaliw kakaisip ng kanilang problema. Hanggang sa maalala niya ang tinanggihan niya noong trabaho sa Dubai. Inaalok siya noon ng kanyang tiyuhin na doon na lamang magtrabaho sa Dubai bilang driver at taga-operate ng mga sasakyan dahil malaki ang sahod kumpara rito sa Pilipinas. Ngunit mariin niya yung tinanggihan sapagkat ayaw niya namang iwan ang mag-ina niya at hindi niya kakayanin ng pangungulila sa mga ito. Pero ngayon ay desidido na talaga siya. Gagawin niya ang lahat para lamang gumaling ang kanyang asawa. Kagad nga siyang nagtungo sa bahay ng tiyuhin niyang si Faustino upang tanungin kung nangangailangan pa ba ng driver sa ibang bansa. Aba oo naman, nangangailangan pa Fred. Bakit? Mag-abroad ka na ba? Nagbago na ba ang isip mo? Opo tito, gusto ko na pong mga ibang bansa para sa asawa ko. At bakit? Ano bang nangyari kay Marife? Nag-aalalang tanong nito sa kanya na mabilis niyang niyukuan. Meron pong colon cancer si Marife, tito. At kailangan po siyang mahaoperahan. Utal-utal niyang tugon at mabilis na pumatak ang kanyang mga luha. Ano? Si Marife may cancer? Ang bata pa niya para magkaroon ng ganong sakit. Oo nga po, tito eh. Pero hindi ko nga rin po alam kung bakit siya nagkasakit ng ganon. Matagal na pala niyang iniinda yun pero hindi niya sinasabi sa akin. Ang akala namin nung una ay UTI lamang. Yun pala, cancer na pala sa bituka. Nakakapanlumo, tito. Hindi ko na nga po alam ang gagawin ko eh. Napakahirap. At ang mas lalong nagpapahirap pa ng kalooban ko ay itong hirap ng buhay. Magkano ba ang kailangan para sa operasyon, Fred? Baka sakaling kayanin ko. Mapahiram kita. Pero itong ipapahiram ko sa'yo ay pangkolehiyo ni Mark ha. 100,000 tito. Pangako po babayaran ko po yan once na nasa abroad na po ako. Kahit yung kalahati po ng ipapadala ko kay Marife sa inyo po mapunta. Kahit mabaon na ako sa utang. Ang importante lang po ay yung asawa ko po ay maoperahan. Hanga ako sa pagmamahal mo sa asawa mo. Nakaka-proud ang kagaya mo, Fred. Mabuti na lamang at hindi ka nagmana kay Kuya Alfredo na walang ginawa kung hindi ang uminom ng alak, mambabahay at magsugal. Kaya sobrang nahihirapan ang nanay mo sa tatay mo noon eh. Oo nga po eh. Kapag naalala ko nga po yun, naiinis pa rin ako kay tatay. Kahit pareho na silang wala. Maraming salamat po dito ha. Mabuti na lang at nariyan ka. Siya nga pala. Ako na rin ang bahala sa mga gastusin mo sa pag-abroad. Hindi ko yun ipapaapura na bayaran mo.
Ang importante lang sa akin ay yung guminhawa rin ang buhay niyo at gumaling si Marife. Mahigpit naman niyang niyakap ang kanyang Chewie na sobrang bait sa kanya. Mahal na mahal talaga siya nito. Hindi kagaya ng kanyang ama na kailan may hindi niya naramdaman na minahal siya. Salamat talaga, Tito. Mapapa-operahan ko na po si Marife. Siguradong matutuwa po yun. Tatanawin po namin itong malaking utang na loob sa inyo, Tito. Wala yon, anak. Sino pa ba ang magtutulungan? Hindi ba tayo-tayo lang rin? Tugon nito sa kanya. Sanay na siyang tinatawag nitong anak. Bata pa lamang kasi siya, ay hindi naman siya nito tinawag na pamangkin, kung hindi anak na talaga. Maraming salamat po talaga, Tito. Naglabas nga ng pera sa bangko si Faustino at ibinigay iyon sa kanya. Masaya niyang ibinalita kay Marife na mapapa-operahan na ito. Hanggang dumating nga ang araw na naoperahan na nga si Marife. Matagumpay naman ang operasyon. Ngunit panibagong gastos dahil sa mga chemotherapy nito. Napakabait ni Tito Faustino, no? Hindi siya nagdalawang isip na magpautang ng napakalaking halaga. Pero paano natin ito mababayaran, mahal? Oo, mahal. Napakabait niya talaga. Sa totoo lang, mas naging mabuti pa nga siya kaysa sa totoong ama ko eh. Sana nga siya na lamang ang naging tatay ko. Wala eh. Hindi naman tayo pwedeng mamili ng magulang. At hindi rin pwedeng mamili ng anak ang mga magulang natin. Tama ka riyan, mahal. Siya nga pala. May sasabihin pala ako sa'yo. Hindi ko na kasi ito nasabi sa'yo eh. Kasi naging abala tayo lately. Ano yun, mahal? Tinanggap ko na yung trabaho na inaalok ni Tito Ino. Magdudubay na ako, mahal. Para mabayaran ko rin siya. Aalis ka pala? Nalungkot naman ako bigla. Pero naiintindihan ko. Total ilang taon lang naman yun, diba? Tapos magkakasama tayong muli. Makakasama ka ulit namin ni Kurt. Oo naman, mahal. Mabilis lang yon. Kapag nakaraos na tayo sa mga utang natin at sa mga magiging mga utang pa, uli tayong magkakasama-sama. Tumango naman ang kanyang asawa at yumakap ito sa kanya. Inalalayan naman niya itong muling makahiga-sigaan ito. Hanggang sa makalabas na nga ito sa ospital. Ibinili na lamang niya si Marife sa kapatid nito tuwing may trabaho siya at may mga nilalakad na papeles. Makalipas lamang ang ilang buwan, ay naayos na niya ang kanyang mga kailangang ayusin at magtutungo na siya sa Dubai. Ngunit habang papalapit na ang araw na iyon, ay labis na siyang nalulungkot. Ganoon rin ang kanyang asawa at anak. Papa, paano kung wag ka na kayang umalis? Dito ka na lamang po para sama-sama po tayo ni na mama. Pasensya na, anak, pero hindi kasi pwede. Kailangan kong mga ibang bansa para makabayad tayo ng utang natin kina Tito Faustino. At sa iba pang mga nautangan ko. Lalo tayong mababaon sa utang kapag hindi ako nagsakripisyo, anak. Sana maintindihan mo, ha. Ikaw na muna ang bahala sa mama mo, ha. Sasabihin mo sa akin lahat ng nangyayari sa inyo rito, ha. Lalo na sa mama mo. Mahilig pa naman yung maglihim pagdating sa sakit niya. Opo, Papa. Big boy na po ako eh. Kaya naman ako na po ang mag-aalaga kay mama. Mamimiss po kita ng sobra. Mamimiss ko rin kayo ng mama mo, anak. Hanggang sa sumapit na nga ang araw na pag-alis niya. Walang tigil sa pag-iyak ang kanyang asawa at anak. Kahit sobrang bigat ng dibdib niya. Kung wala lamang silang utang, ay hindi naman talaga sana siya aalis at mangibang bansa. Tanging pagyakap na lamang ng mahigpit ang ginawa niya bago tuluyang umalis at sumakay ng eroplano. Araw-araw nga siyang tumatawag sa pamilya niya upang kahit papaano ay maibsan ang kanyang pangungulila sa mga ito. Lagi rin niyang kinakamusta si Marife kung ano na ang nararamdaman nito. At sa bawat pagsabi nito na mabuti ang pakiramdam, ay kakaibang saya ang nararamdaman niya dahil yun naman ang gusto niya, ang tuluyang gumaling ang kanyang asawa. Sa bawat pagpapadala niya sa Pilipinas, ay nahahati iyon para sa panggastos nila Marife at para sa pambayad niya ng utang sa kanyang amain. Sa kabila naman ng karamdaman ni Marife, ay sinisikap pa rin niyang makatulong sa kanyang asawa. Nagtitinda siya ng mga merienda sa tapat ng bahay nila. Halo-halo, banana Q, kamote Q, at pati na ring turon. Iyon ang kanyang mga paninda. Ang kanyang ate nga ang nakatoka sa pagluluto ng mga paninda nila.
Hindi nila ito sinabi kay Fred dahil alam niyang pagbabawalan lamang siya nito. Ay tito, pasensya na po. Wala pa po kasing padala si Fred ngayon buwan. Baka po sa isang araw pa. Aniya nang magpunta si Faustino sa bahay nila. Nako, hindi naman ako nagpunta rito para maningil. Nandito lang ako para ibalik itong mga ipinadala ni Fred na pambayad ng utang sa akin. Alam ko kasi na mas kailangan mo ito para sa pagkikimotherapy mo. Kaya heto anak, tanggapin mo muna ito. Pero, papaano po kaming makakabawas ng mga utang kung ibabalik mo rin po sa akin ang mga naibayad ni Fred, tito? Nako, sinabi ko lang na utang yan ni Fred para tanggapin niya. Saka para mga ibang bansa siya, para sa pamilya niyo. Huwag mo na tong tanggihan pa. Pero bakit po ito ginagawa, tito? Bakit sobrang bait niyo po sa amin ni Fred? Bakit po sobra-sobra mo kaming tinutulungan? Kahit nung kasal po namin, ang laki po ng ibinigay mong pera sa amin. Kasi, naghihintay naman siya ng sagot mula sa matanda. Ngunit imbes na sumagot ito, ay umiyak na lamang ito at yumuko. Mas lalo tuloy siyang nagtaka. Meron po ba kayong inililihim, tito? Kung sasabihin ko ba sa'yo kaya mo bang ipangako na hindi mo sasabihin kay Fred? Kinakabahan naman po ako, tito. Pero sige po, babaunin ko po hanggang sa hukay ang sekreto na yan. Hindi naman, pero balang araw ay aaminin ko rin sa kanya. Saka huwag kang nagbabanggit ng salitang hukay. Ang totoo kasi niyan, Fe. Si Fred ay ang anak ko. Namilog ang kanyang mga mata sa narinig mula kay Faustino. Hindi niya alam kung tama ba ang pagkakarinig niya o nagkakamali lamang ba siya. Ano pong ibig niyo sabihin? Paano mo pong naging anak si Fred? Hindi ba't pamangkin mo lamang po siya? Anak siya ng kapatid mo, tito. At tito ka lang niya. Ngunit umiling-iling naman ito sa kanya. Una kong naging girlfriend si Anita bago naging sila ni Kuya Alfredo. Nagparaya ako nang malaman kong gusto siya ni Kuya at nagugustuhan na rin niya ito. Hanggang sila ang nagkatuluyan. At 11 anyos na si Fred nang sabihin niyang anak namin ito. Ngunit kinausap niya ako na wag lang sasabihin ng totoo kay Alfredo at Fred para wala nang maging gulo. Isa pa, may asawa na rin ako noon Kaya sana tayong dalawa lang ang makakaalam nito ha. Sa totoo lang ay dinala na rin sa hukay ni Anita ang sikreto na ito. Tumangutang una lamang si Mari Ferito at nangakong hindi siya magsasabi ng katotohanan kay Fred. Nagpasalamat naman ito sa kanya at kagad na ring umalis. Ngunit kahit matagal na itong wala sa harapan niya, ay nakatulala pa rin siya. Alam niyang ito ang hiling sa kanya ng kanyang asawa noon. Na sana ay itong tinuturing niyang ama na si Faustino ay siyang maging tunay na tatay na lamang niya. Pero totoo pala ang lahat. Hanggang sa makatanggap na nga ng masamang balita si Marife mula sa kanilang kapitbahay. Ayon sa kanilang kapitbahay, ay nawalan ng preno ang minamaneho nitong kotse at sumalpok sa sinusundang truck. Nanginig ang buo niyang katawan, lalo na nang malaman niyang dead on arrival si Faustino. Hindi niya alam kung paano niya itong sasabihin kay Fred. Sa unang araw ng burol ni Faustino, ay saktong tumawag si Fred at nangumusta ito, kung kaya't hindi niya na napigilang pang mapaiyak. Mahal? Bakit? Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? May masakit ba sa'yo, ha? Magpadala ka na sa ospital, dali na, mahal. Si Tito Faustino. Bakit? Anong nangyari sa kanya? Bakit garalgal ang boses mo? Sagutin mo ako, mahal. Ano bang nangyari? Nag-aalala nitong tanong. Wala na siya, mahal. Wala na siya. Baka pwede kang umuwi para makita mo man lamang siya. Sige, mahal. Uhuwi ako. Hindi ako papahayag na hindi ko makita si Tito bago siya ilibing. Bakit ganun? Hindi pa ako nakakabawi sa lahat ng kabutihan niya sa atin. Ang hirap at ang sakit nito para sa akin, mahal. Wala na akong ama at ina. Tapos siya na tinuturing kong ama ay nawala na rin. Umiiyak na sabi ni Fred. Sa uling lamay nga ni Faustino ay nakauwi na siya. Malayo pa lamang siya, ngunit panay na ang hagulgol niya. Halos wala siyang lakas na umakbang at parang hindi niya kayang makita ang mahal niyang tiyuhin na nakahiga na sa kabaong. Hanggang sa makalapit na nga siya rito
Sa kakaiyak nga niya, ay nawalan siya ng malay. Pagising niya ay nasa isang kwarto na siya at katabi si Mark. Anong ginagawa ko rito, Mark? Nahimatay ka, kuya. Siya nga pala. Sabi sa akin ni Papa bago siya maaksidente. Ibigay ko raw po ito sa'yo. Sulat at pera? Opo, kuya. Basahin mo na lamang kung ano po ang nakasulat yan. Mukhang alam na po ni Papa na mawawala siya. Kaya idinaan na lamang niya po sa sulat ang hindi niya maamin-amin sa'yo. Napakunot naman ang noo niya dahil sa sinabi ni Mark. Kaya mabilis niyang niladlad ang papel upang mabasa iyon. Ang nilalaman nga ng sulat ay ang pag-amin ni Faustino na ito ang kanyang tunay na ama. Humihingi rin ito ng kapatawaran dahil sa mahabang panahon nitong paglilihim ng katotohanan. At ang pera na nasa sobre ay nagkakahalaga ng 100,000 piso para sa kanyang panimula. Ibinilin rin ni Faustino kay Fred na siya na ang mag-alaga kay Mark. Matapos iyong mabasa ni Fred, ay walang humpay ang kanyang pag-iyak. Hinihiling niyang sana'y panaginip lamang ang lahat ng iyon. Ngunit ganoon pa man, ay nilakasan pa rin niya ang kanyang loob para sa kanyang kapatid maging sa kanyang asawa at anak. Nang mailibing si Faustino, ay muli siyang bumalik sa Dubai. Tinapos lamang niya ang kanyang kontrata at muli nang bumalik sa Pilipinas. At ang perang natanggap mula kay Faustino ay pinangpuhunan nila para sa kanilang sari-sari store. At hindi nagtagal ay naging grocery store din. Hindi rin niya pinabayaan si Mark. Siya na ang nagpapaaral dito hanggang sa mapagtapos niya nga ito ng kolehiyo. Si Marife naman ay tuluyan nang gumaling sa kanyang sakit at lumakas. Hindi na sayang ang perang ibinigay sa kanya ng kanyang totoong ama para lamang madugtungan ang buhay ng kanyang pinakamamahal na asawa. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento sa araw na ito? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. So paano kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.